Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-Espiro. At ito, napaka-excited ko nga dito at dadayo ako sa Canipo Island. At bago pa man ang ah, biyahe papuntang Canipo, ay dumaan muna kami sa Linapakan para mamana. At dito nga ay nakasumpong kami ng mga malalaking biyaya mga ka-Espiro. At kasama ko nga dito si Joy Adventure, Native Channel at Batang Espiro. Siyempre, kasama din si Papa Tonyo, yung aming sweeper mga ka-Espiro. Kaya panoorin nyo hanggang dulo mga ka-Espiro yung kaganapan ng aming ginawang pamamana dito sa Linapakan, Palawan bago kami tuluyang nagbiyahe patungong isla ng Canipo. Let's go! Let's go! Shut up! At finally mga ka-Espiro, sa mahigit kalahating araw na biyahe namin mula Puerto Princesa hanggang Ditnay, El Nido, Palawan, ay nakarating na nga kami dito ni Joy Adventure. At aantayin na lang namin sila ni Batang Espiro at ni Native Channel, ni Papa Tonyo. At nagpahinga muna kami dito ni Joy Adventure ng halos mahigit kalahating oras. Yung bangka dun sa ano? At makalipas nga mahigit kalahating oras mga ka-Espiro, dumating na sila ni Native Channel, Batang Espiro at ni Papa Tonyo. At dito ay nagkarga na kami ng mga gamit. At syempre, kailangan din namin muna mamili ng aming babaunin dahil nga matutulog kami sa Linapakan, Palawan bago kami tuluyang magbiyahe patungong Canipo Island. Pugi. Ay. Mga kabos. May odto. At ang ginawa nga namin dito mga ka-Espiro, pagkatapos namin mamili ay nagbiyahe na kaagad kami dahil nga halos isang oras pa rin yung biyahe namin papunta sa unang spot na papanaan namin ng aming pangulam. Wala pa nakapana. Wala pa. Naisahan ako ni ni Bro Joseph eh. Doon lang dahil katong anak ninyo og hinlargo mo na. Unang baba sa dayo. Let's go. Alright. Ano mo? Otong na. Potog mo na. Aray. Ito bro? Ito yung lugar na laging Pagkarating nga dito sa spot mga ka-Espiro ay kanya-kanya na kaming prepare at nauna na nga dito si Bata para mamana ng aming pangulam. At nahuling bumaba ay si Joy Adventure. At dito nga mga ka-Espiro, pagka rating ko dito kay Bata ay ayan, nakahuli na siya ng isang malaking ilak. At habang nagpapahinga si Bata sa taas mga ka-Espiro, ay ako naman bumaba dito para mag-scout kung anong mga isda pa na pwedeng mapana dito sa napanaan niya ng ilak. Kaya unti-unti akong pababa dito sa dalawang malalaking batong ito para silipin kung ano pang pwede na makuha dito. At huli ko na napansin mga ka-Espiro na may nakatingin pala sa atin na isang malaking lubah. Kaso lang nahuli tayo kaya hindi tayo nakapag-pull ng trigger. At pag-ahon ko nga mga ka-Espiro ay si Bata naman nagbaba dito sa ilalim. At ayan, napana niya ulit yung isang malaking ilak. Kaya solve na yung aming pangulam. Pero sabi ko nga sa kanya ay may luba dito at pumunta doon sa isang bato. Kaya ang ginawa namin ay binigyan siya ng flashlight para masilip niya doon sa ilalim ng bato dahil nga may kalaliman pa itong
area na sinisid namin. Nasa 18 meters mga ka-Espiro. Kaya walang warm up kaya medyo mahirap pa sa akin. Pero kay bata, baliwala lang mga ka-Espiro. Mamaw. Muli nga ako nagbaba dito mga ka-Espiro para muling hanapin or scout kung saan talaga yung lubah pumasok. At hindi pa ako nakarating sa baba ay lumabas itong isang good size na lapu-lapu. Kaya hindi ko na pinalagpas at tinira ko na dahil nga kailangan namin ng pangulam at medyo pahapon na ng oras na ito. Habang ni-recover ko nga itong lapo mga ka-Espiro ay dumaan na din si Joy Adventure para bigyan ng flashlight si bata para masilip yung lubas sa ilalim. Kaya ito mga ka-Espiro, nagdumugan sila doon sa ilalim nung pagpana ni bata ng lubah. Kaya ayan, mabuti na lang at nahawakan niya dahil nawarak talaga ang tiyan mga ka-Espiro. Malaki pa naman itong lubah. Wow. Naka-open. Ah. Bakla. At kinuha ko nga ito kay bata mga ka-Espiro para dalhin doon sa bangka dahil yung ilak na napana niya ay nandito din sa buya ko. At napakahirap hilain kapag may agos. Kaya hinatid ko muna sa bangka. Wasak ang tiyan. Warak. Naiwan pa yung flashlight mo doon. Naiwan sa baba. Oh. Bitawan siguro. Eh. Oh. At habang papon ng papon mga ka-Espiro ay nag-dive pa kami ng ilang beses para mag-ambos kung mayroon pa bang malaking mga isda na pwedeng panain dito. Pero talagang wala na rin kaming nakikita at wala nang nagpaparamdam kaya nag-decide na rin kami na umahon para makapagpahinga dahil mag-travel pa kami papunta doon sa spot kung saan kami matutulog. Ay, nakaluba ka agad. Pang-ulam lang sana. Naging luba pa. At yung luba na napana pala ni bata mga ka-Espiro ay dinala namin dito sa malalaking bangka para i-barter. At ito ay mga kilala ni Bro Anton eh. Kaya napalitan ito ng mga goods para may baon kami mga ka-Espiro dahil nga 2 araw pa kami dito sa Linapakan bago magbiyahe pa tong Kanipo. Pagkatapos nga namin mabarter yung luba mga ka-Espiro ay nagbiyahe muli kami patungo doon sa spot kung saan kami matutulog. Gabi na mga ka-Espiro. Oras na ng pagluluto para makakain. Reklamo ni ano nireklamo? Ayan. Kaya na tayo mga Saan yung toyo natin? Basa pa man eh. Toyo.
Tuyo. Ayan, papato nyo, basa pa na. Pero tuyo. Aray. Ganito talagang oras yun, tipo. Ilak. Bro, kain tayo. Kanin. O, kami pala. O, ito, din. sili. Mhm. Mga kabus. Dito muna kami sa gitna ng dagat. Sulungin nyo na yan. Tapos nyo manilisid. Ibay. Ay, kanar na pa to nyo. Ay, ang suka-suka pa to nyo. Gustuhan mo eh. Pwede po. Pwede pa. Oh, basta na. Naman iya ho. Grabe. Sasaw. Aray mo. Aray mo. Okay. Nilasa ba eh? Nga. Saan yung panaan eh? Parang baboy ba? Aray ko. Muna? At kinabukasan mga ka-Espiro, ito na yung talagang bakbakan na. Kaya sa sobrang excited ay hindi na tayo nakapag-video pa doon sa bangka. Kaya ito, warm up dive. Dito muna tayo sa mababaw para makapag-adjust yung ating katawan bago tayo mag-ambos doon sa medyo may kalaliman na. Medyo malikot yung camera ko dito mga ka-Espiro dahil nga first time ko dito sa area kaya hindi pa ako kampante. Kaya todo lingon ako ng kaliwa kanan. Baka madaanan tayo ng mamaw na kubya. Aray mo. Makalipas yung ilang ambos mga ka-Espiro at medyo maluwag na yung aking pakiramdam. Kaya bumaba na ako dito sa medyo malalim. Dahil naramdaman ko na may malalaking isda dito dahil ito yung sinyalis mga ka-Espiro. Ayan, yung mga malilit na isda ay bigla-bigla lang at natataranta sila. Kaya ang ginawa ko dito ay gumapang ako pababa dyan sa may malaking bato para magtago. At nung pagkarating ko nga dyan mga ka-Espiro ay talagang mayroong isang malaking kawayanon or tribali na papalapit sa atin. Ayan o. Napakaganda ng patama natin mga ka-Espiro. Tagos hanggang shooting line. Kaya secured talaga. Bro. Bro. Pagbigay ko nga ng isda kay Papa nyo mga ka-Espiro ay nagantay pa ako dito ng ilang minuto sa area kung saan ko napana yung talakitok. At ito nga, hindi nagtagal ay dinaanan tayo ng isang malaking tangigi mga ka-Espiro. At sobrang kaba ko talaga dito dahil ayan, nagtanggil yung ating guma at yung shooting line. Kala ko talaga hindi tumagos yung ating flapper sa katawan ng tangigi.
At agaran akong nagtawag ng second shot mga ka-Espiro kay Bro Anthony. Ang problema lang ay nasira pala yung kanyang reel. Mabuti na lang at nasa malapit lang si Bro Native. Kaya siya na lang yung nag-second shot mga ka-Espiro. Second shot. Second shot bro. Nadala yung panak ko. Sa tagal ng pabaya ko mga ka-Espiro para mapagod itong tangigi habang inaantay yung pag second shot ay ito nanghina na mga ka-Espiro, pero kailangan pa rin i-second shot dahil nga medyo may kalakihan ito. Kaya ayan, napakaganda ng pag second shot ni Bro Native mga ka-Espiro. Kaya 100% talaga na secured na yung malaking tangiging ito. Nagtanggil, mabuti bumuka yung flapper. Ito talaga yung pinakamaganda mga ka-Espiro kapag nasa malapit lang ang yung mga dive body. Kaya pag kailangan talaga ng second shot ay malapit lang tawagin. Tumagos din pala bro. Bro. Tumagos din pala. Kala ko hindi tumagos. Ito talaga yung isa sa the best mga ka-Espiro kapag mayroon kayong sweeper. Kaya kung makapana ka man ng isda ay tawagin mo lang para diretso na sa bangka makarga yung isda, hindi na ilagay sa buya. At bawas na rin sa mabigat na hila-hilain mga ka-Espiro. Natanggal. Ano? Natanggal? Pagkalipas pa ng ilang mga oras dito sa spot mga ka-Espiro ay wala na talaga kami nakitang malaki at nagpaparamdam, kaya nag-decide na kami na lilipat na naman sa panibagong spot at doon mga pagkarating nga dito sa area mga ka-Espiro ay inikot ko itong kalaparan ng bahura at hindi nagtagal ay nakita ko itong isang jobfish na umaaligid dito sa ilalim, kaya nag-drop ako dito para i-ambush. At siyempre kapag ganitong mga isda mga ka-Espiro, kailangan natin talaga mag dusting at mag-scratch sa ilalim para lumapit ito dahil napaka-curious din ng isdang ito. Kaya ayan, naging successful yung ginawa natin dito mga ka-Espiro.
Nang ma-secured yung Malaguno mga ka-Espiro, ay dumiretso ako ikot sa bahurang pinuntahan namin. At ito nga ay nadaanan ko ang grupo ng mga barakuda. Hindi pa gaano kalakihan ito mga ka-Espiro, pero pwede na rin itong bawasan para pang ulam. Kaya ang ginawa ko muna dito ay binidyohan ko muna sa ilalim mga ka-Espiro dahil napakaganda nilang tingnan. Ayan oh. Sobrang dami nila mga ka-Espiro. At ang amo pa. At sa drop na ito mga ka-Espiro ay Malaguno ulit ang nakita ko dito. Kaya bubaba naman ako dito sa mabuhangin na area para mag-dusting. Pero parang may kailapan ang isang ito. Kaya hindi tayo nagkaroon dito ng pagkakataon mga ka-Espiro na panain dahil nga hindi talaga siya lumapit. Malaki na sana ito mga ka-Espiro pero wala tayong magawa dahil ayaw talagang lumapit. Kaya umahon na ako dito mga ka-Espiro dahil naubusan na ako ng hangin. At habang naglalangoy ako mga ka-Espiro ay nadaanan ko na naman ulit itong grupo ng mga barakuda. Kaya sabi ko magbawas talaga ako ng isang piraso dito para may pang ihaw kami mga ka-Espiro at pang kilaw or pang sigang. Kaya ito yung nangyari mga ka-Espiro. Ayan, sa sobrang kakapili mga ka-Espiro, hindi tayo nakatama. At sa pagkakataon na to mga ka-Espiro ay red bus naman yung target ko dito sa kantuhan. At medyo may kailapan pa sila nung pagdating ko dito. Kaya nagtambay pa ako dito mga ka-Espiro ng matagal-tagal para makabawas tayo. Pero sa dive na ito ay hindi talaga tayo binigyan ng pagkakataon. Kaya siyempre, pag ayaw talagang lumapit ay tayo na ang aahon para makapagpahinga at muli naman tayo magsasagawa ng pag-ambush. At sa dive na ito mga ka-Espiro ay bumaba na ako dito sa malalim talaga na area para dito mag-ambos dahil nga dyan sila sa unahan nagkumpul-kumpul. Kaya ito, sakto yung binabaan ko, medyo tago. Kaya napalapit natin mga ka-Espiro yung reed bass. At ito yung nangyari.
Isang napakagandang patama mga ka-Spiro yung ating nagawa. Talagang secured yung reed bass mga ka-Spiro. Talagang ito yung ating sisigangin. Ito talaga yung purpose ko kung bakit tinambayan ko dito. Ang sabi ko, kapag makapana ako ng reed bass, yun ang uulamin namin. Medyo may kalaliman na itong area mga ka-Spiro. Nasa 20 plus meters na ito. Kaya talagang medyo nakakapagod na. At ayan, akala nyo ay mababaw lang dahil nga napakalinaw ng dagat dito sa Linapakan. Pero ang totoo ay malalim na ang eryang ito. Pagkatapos nga namin libutin yung pangalawang spot mga ka-Spiro ay halos wala din talagang malaking isda at medyo kumalma yung agos. Kaya lumipat na naman kami ng panibagong area. At dito na naman kami nagsagawa ng pamana at inikot din namin itong area kung ano yung pwede naming mapana. Habang nag-aantay nga ako dito sa ilalim mga ka-Spiro, ayan, may lumapit sa atin na isang malaguno. Kaya hindi na natin ito pinatagal pa mga ka-Spiro. Pinalapit na natin at ayan, tinira na natin yan. Hindi talaga makakawala yung job fish mga ka-Spiro dahil tumagos hanggang shooting line at sa gitna pa natin natamaan. Kaya ayos, nadagdagan na naman yung ating mga huli. Pagkasikod ko nga ng isda ay umahon na ako mga ka-Spiro dahil nagugutom na rin at tapos na magluto si Papa Tonyo kaya kakain na kami. Kain na naman mga ka-Spiro. Hindi kayo. Bas. Salap, ay anak na. Dami kayo. Let's eat. At ayan na nga mga ka-Spiro, naluto na yung reed bass na napana ko. Kaya yan ang aming ulam. Ayan no, kamay na lang. Akala niya siguro hindi maubos. Gikamot-kamot. Gikumot-kumot. Ay mga ka-Spiro. Kada mga kaspero. Pambawi. Kaspero. Pambawi sa pagod mga ka-Spero. Alright. Dito si Batang Spero. Ganahan ka na yun. Ikaw. Ay, silang. Ay. Kain na mga ka-Spero. Ha? Sili. Ay, kayo. Kayo. Ito na yung sili. Ano ya? Oh, wah. Kaming sabaw. Oh, sili pa. Good size na red bass. Yung bilay. Kilala mo si ano, bro? Si Batang Spero. Spero. Ayan. Spero. Kaya mo ng Spero. Kaya mga kasayan, bahalag bukol, basta't buton tungol.
tulog hindi kaya itong walo ako ba kulit sila na. Kung ganyan ba? At pagkatapos nga namin dito kumain mga Kaspiro, ay magbiyahe naman kami ng halos isang oras papunta doon sa spot kung saan kami matutulog. Tapos na kain mga Kaspiro. Biyahe na naman ang mga lakwasero. Aray mo. Pero Noong pagkarating nga namin dito sa area mga Kaspiro, dahil maaga pa ay nag-decide kami na tatlo nila native channel at Batang Spiro na mamana. At ito, nakapana pa dito si Batang Spiro ng isang malaking lungnos emperor. Napakaganda mga Kaspiro. Ayan, batang bata. Wow. At ito na nga yung last dive namin ni Bata mga Kaspiro. Dahil pahapon na at nakaramdam na kami ng pagod. Partida pa yan mga Kaspiro. Walang damit-damit. Talagang mamaw talaga ang batang ito. Ayan no. At hindi niya alam na nandito ako sa likod niya. Kinukuhaan ko siya ng video. ...20 meters na itong binaba namin dito mga Kaspiro ni Bata. At ito yung pinaka-last dive namin dito sa unang araw namin sa Linapakan. Dahil nakaramdam na talaga kami ng pagod at halos wala na ring isda kami nakikita dito na pwedeng panain. At umahon na nga kami ni Bata mga Kaspiro dahil kailangan talaga namin ng maagang pahinga. Dahil kinabukasan ay mas maaga kaming mamana. Dahil kailangan namin makabiyahe ng mas maaga papuntang Canipo Island. Dahil kapag araw ay medyo malakas yung alon at halos mahigit 2 oras pa yung aming biyahe bago marating yung isla. Kaya abangan nyo na lang ang susunod na mangyari mga Kaspiro.